Okay, mga kasama, no, bali-balita, mainstream media, tumakbo na naman daw itong si ang Vice President sa Duterte na gusto ng bloodbath, naging bubble bath. Humihingi ulit ito ng TRO. Humingi ng tulong ulit, ibig ko sabihin. TRO naman dito sa this time, dito sa ginagawa na pagsunod ng Kongreso, Justice Committee sa dito sa ginagawang pagdinig, no, parang kumuha sila ng probable cause. Susunod, balak na ipatawag si Madriaga bilang isang witness. Ang iba naman ipapa-subpoena dutis tecum yung mga papel, mga documents, mga importanteng bagay dito sa impeachment, para sa impeachment nitong si Vice President sa Duterte na sinasabi nilang fishing expedition daw. Paano magiging fishing expedition? Nandiyan na naman yung mga ebidensya, alam na natin yung nandiyan yan, papasupin na lang. Nakatouch na naman yung sa unang reklamo pa, noon pa. Hindi naman pwedeng sakala magpuproduce ng ebidensya yung mga nandiyan na yan. Ang gusto ng kampo nitong ni Vice President Duterte madismiss na naman by technicalities. Yung proceeding ang inaatake nila ngayon dito sa sinasabi ng kinatatakutan lang mini trial. Kaya naman na mini trial para kasing para lang naman kasi na tinatrial itong si Vice President Duterte. Kung talaga wala namang tinatago, iharapin na lang, di ba? Ito, wala ka napapansin, pareho yung ginagawa ni Vice President Duterte, yung kapoy lang, saka yung kay Kaufman, yung sama niya sa ICC naman. Kagandahan doon, walang lingas kugon doon. Talagang pag sinabi ng korte doon na hindi. So, hindi umubra yung legalities nitong si Kaufman dun sa trial na yun sa ICC, International Criminal Court. Ito naman kay Vice President Duterte, yun ang ginagawa, no? Talaga tama lang na pinadala talaga si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. So doon sa trial naman kasi may pagkakataon na isang akusado sa mga korte yan na madinig ang kanyang panig at may pagtanggol ng kanyang sarili at makita yung ebidensya na laban sa kanya at harapin yung nag-aakusa laban sa kanya. So yun ang kagandaan niya. At ang hindi kasi maganda dito kay Vice President Duterte, parang takot na takot siya. Yun na napapansin ng lahat, no? Bakit takot na takot si Vice President Duterte dito sa mga ebidensya? Kaya tumakbo ito sa Supreme Court. Kung wala, ito pa pagkakapareho, no? Dati tandaan nyo yung sa kumatay sa Kongreso din. Ahampasin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng mikropono itong si Trillanes, dati Senator Trillanes, dahil sa bank account. Itong bank account ay din lumabas ni Vice President Duterte. So nakita niyo may pagkakahawig yung ginagawa ng mag-ama. Magkaiba nga ng venue, yung ama niya nasa ICC, si Vice President Duterte dito nililites. Ngayon, nag-aalala ng ibang nating kababayan na baka raw hindi naman tumatuloy, bumigay ang Supreme Court, magbigay na TRO na baka nagpapasaklolo itong si Vice President Duterte. So hindi natin masabi sa ngayon yan. Sana hayaan na lang ng Korte Suprema itong pag-iimbestiga ng Justice Committee ng Kongreso kasi meron silang separation of powers ang mga branches of government, judiciary, kasama yung Supreme Court dyan, itong legislative, Congress, Senate, Kongreso, Senado, lower house, upper house, saka itong executive, itong presidente, saka yung kanyang mga ahensya ng gobyerno. So may separation of powers po tayo. Walang pwedeng mabuso po dyan sa ganyang klase ng kaya ginawa po yan ng mga constitutional na mandate, gumawa ng framework niyan dahil gusto nila na walang mabuso, no, kahit sino pa yan. So makikita natin ang executive medyo, kung titingnan mo physically malakas kasi akala lang natin yan, pero ano pa rin sila,
equal branch of government. Kasi ang executive, ang presidente, may military, may army, may police, may iba pa sang ahensya, nandiyan yung BIR, nandiyan yung NBI, mga ganyan. Mga ganyan example. So, pero, ano pa rin sila, co-equal branches pa rin yung mga yan, gawa ng, meron silang separation of powers pa rin. Itong tatlong branches of government po natin, itong tatlong sangay ng ating sangay nitong gobyerno po natin. So, ang gusto ko lang naman niyang makita, kung talagang walang tinatago itong vice president sa atin, di ano siya, ma-acquit. Di ba? May pagtatago niya kanyang sarili. So, ayan. Gusto natin makita lahat ang katotohanan dito. Itong ebidensya na yan. So, sana nga, isa rin ako sa nag-aabang na matuloy nga itong impeachment trial na to. At kung may pagkakasala ang ating Vice President Duterte, natural lang siya managol kasi pinapasahod naman siya ng buwis natin ng taong bayan. So, yun kasi ang trabaho nila, magsilbi, hindi pagsilbihan. Magsilbi sa taong bayan. So, panoorin lang natin, na ano naman yun, na trial naman. Live naman niya, recorded naman niya. Kahit may gawa ng mga fake news dyan, hindi ubra. Sa mga matitino nag-iisip, panoorin mo talaga yung video na ABS-CBN, Senado kapag napunta natin yung trial, no? Ang Senado, makikita natin. So makikita natin totoo doon, katotohanan. Kung fabrication naman yan, makikita naman kung galing sa bangko yan o hindi. Yung bank account na yan. So makikita natin kung totoo ang sinasabi ng dating Presidente Rodrigo Duterte. Simpleng tao lang sila. Yung tumagal-tagal, umamin na meron siyang bank account, may million siya sa bank account. So, yan ang makikita natin kung totoo yung sinasabi niya dating Senador Antonio Trillanes tungkol po dito. So, hanggang dito lang po muna yung vlog at maraming salamat po ulit. So, sana po like, share, and subscribe. Pakisupport po itong natin. Tayo naman po ay ordinaryong Pilipino din na nag-aabang na malaman natin totoo. So, hanggang dito lang po ulit. Maraming salamat.